Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, patapos na ang September. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tignan mo ang katabi mo. Tanungin mo, kaibigan, handa ka na ba? Yan. Nang nakalaang ilang araw, ako'y nagninilay sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Pagpihit ko sa telebisyon ay aking napanood ang isang pelikulang pinamagatang Bukas Luluhod ang Mga Tala. Talaga naman ano? At nung nakaraang araw, ang napanood ko naman, Bituing Walang Ningning. At kagabi, ang napanood ko naman, Babangon Ako at Dudurugin Kita. No? Tayong mga Pilipino, ang dami nating mga matatalinhagang mga salita. No? Sa unang pandinig, sasabihin, ano ba naman tong titulong ito? Ano ba na pinagsasasabing ito? Parang napakahirap unawaan. Napakahirap unawain. No? Para baga noon, may mga senior tayo din, di ba? Noon, nung kayo nagliligaw, ano sinasabi niyo? Susungkitin ko ang bituin. Ibibigay ko ang buwan. Paano kaya mangyari yun? Sasakay ka ba ng spaceship papunta doon? Diba? Matatalinghagang salita. Subalit sa matatalinghagang salita, makikita at malalaman natin ang malalim na karunungan at kaalaman. Halimbawa, ang salitang bituing walang ningning, anong ibig sabihin nun? Walang silbi ang isang bituin kung wala itong ilaw. Pag sinabing bukas luluhod ang mga tala, hindi all the time nasa baba ka. Dadating ang panahon, ikaw naman ang nasa itaas. Sa ating mabuting balita ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, ipagkakanulo ang anak ng tao. Para bagang sa pangapananalitang ito ng Panginoong Hesus, na kinikinita na natin na siya ay magpapakasakit. Kinikinita na natin na siya ay maghihirap. Nakikita na natin na malapit na ang kanyang kamatayan. Sapagkat pagkatapos nitong tagpong ito, natapos na ang kanyang ministeryo sa Galilea at siya ay pupunta na sa Jerusalem. At batay sa mga mananaliksik ng banal na kasulatan, kapag ang Panginoong Hesus ay pupunta na siya sa Jerusalem, magsisimula na ang kanyang pagpapakasakit. Papunta na siya no sa pinakadakilang misyon sa kanya ng Diyos Ama. Ano yun? Ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Amen? Narinig natin sa aklat ni Propeta Zacarias, na dito, narinig natin ng isang napakagandang pangaral ng Panginoon sa bayang Israel. Binibigyan sila ng magandang pag-asa. Bakit? Sapagkat ang unang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na yung mga nawala, yung mga napalayas na mga anak ng Israel ay babalik na sa kanyang sariling bayan. Sapagkat ang Israel po ay nasakop, Nasakop sila ng mga Babylonian. Subalit nang umupo ang mga Persians, sa panahon ni Haring Dario, pinababalik lahat, ang mga tao sa kanilang bayan. At ang propeta Zacarias ay nagbibigay ng napakagandang larawan. Hindi na kayo gagawa ng bakod. Ang Diyos mismo ang inyong magiging bakod. Ang mga tao ay mananahan dito. Bakit?
sapagkat narito ang Diyos sa piling nila. Ang unang pagbasa ay isang hula ng ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat ipinakikita ng unang pagbasa, darating ang panahon, lahat ng mga tao ay pupunta sa Jerusalem. Lahat ng tao ay titingin sa Jerusalem. Doon mananahan. Bakit? Mararamdaman nila ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. At ito'y ating napalalim sa ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, ipagkakanulo ang anak ng tao. Sabihin na natin na magiging madugo ang kanyang kalalabasang pagliligtas. Subalit sa pamamagitan ng kanyang pagpapakahirap, kamatayan at muling pagkabuhay, lahat ng naniniwala sa kanya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. At paano natin malalaman ang buhay na walang hanggan? Ngayon ay kapistahan ni San Jeronimo, isang pantas ng simbahan. At sinabi niya ay ganito, ignorance of scriptures is ignorance of Christ. Sabay-sabay nga tayo. Ignorance of Scripture is ignorance of Christ. Sabi mo sa katabi mo, ignorance of Scriptures is ignorant of Christ. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Tingnan niyo po yung katabi mo. Huwag ako tignan niyo. Kita ko kayo. Tingnan niyo katabi niyo. Tanungin niyo yung katabi ninyo. Sige po, tanungin niyo. Sabi niyo, brother. Huy, tanungin niyo yung katabi niyo. Sabi niyo, brother, sister, nagbabasa ka ba ng Bible? Ayan tayo. Hindi. Tandaan ho natin, makikilala natin si Kristo sa pamamagitan ng banal na Biblia. At nagkakaroon ito, ng sabihin natin katauhan, nagkakaroon ng laman sa pamamagitan ng banal na misa. Kaya tamo ang unang parte ng misa, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit? Ito ang kanyang pagliligtas. Kwento ito ng kanyang pagliligtas. Pagdating sa pagmimisa, lalo na sa Eucharistia, kung saan ang tinapay at alak ay naging katawan at dugo ni Kristo, hindi lang natin nasasaksihan, kundi ipinamamalas at pinakikita ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Kaya nga po mga minamahal kong mga mananampalataya at deboto, tayo ay pinapaalalahanan na tayo ay hindi lang dapat nakatuon sa ating mga nobinaryo. Basa-basa naman ng Bible. Tayo magbasa ng Biblia sapagkat sa Biblia, diyan nasusulat ang salita ng Diyos. Diyan nasusulat ang kaligtasan at magandang plano ng Diyos sa bayan ko at sa bayan nating lahat. Amen? At higit pa doon, tayo tinuturuan ni San Jeronimo. Masasaliksik natin si Jesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen? Kaya hari nawa sa pagkapatuloy ng ating banal na misa, ngayong umaga ito, nawa ang pagliligtas ni Kristo ay matamasa natin. Na tayong mga nagdidiboto sa mahal na pong Jesus Nazareno'y mabigyan ng magandang aral na ang kamatayan niya ay nagbigay ng kaligtasan sa lahat. At nawa, kilalanin natin si Kristo hindi lamang sa pamamagitan ng mga devotional items natin, kundi mas makilala natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.